Magandang araw na muli mga boss. Mula nang mabili daw ni customer itong sasakyan niya, ni hindi niya pa napalitan ito ng brake fluid or kahit nalinis man lang itong brake master assembly niya. Taon na rin daw yung lumipas. Madali lang naman mga boss pag kayo ang gagawa ng sasakyan nyo. Dito sa battery, meron niyang battery holder. Tanggalin nyo lang yun. Tapos dito naman sa battery terminal niya, meron niyan dalawang number 10 na nut. Luluwagan mo lang yun at madi-disengage mo na itong positive at negative na terminal. Nakita nyo naman, di ba? Madali lang naman gawin. At pag natanggal nyo na yung terminal ng battery mga boss, pwede mo nang iangat itong battery mo para matanggal mo sa pwesto niya. Tapos gamit ka ng socket wrench sa number 12 para matanggal mo itong pinapatungan ng battery mo or itong battery tray niya. Pag natanggal mo yung 4 na bolt dyan mga boss, pwede mo nang iangat itong battery tray niya para matanggal mo. Diba? Ganun lang siya kadali. Tapos gamit ka ng socket wrench sa number 12. Dahil nga connected itong brake master assembly mo dito sa hydrovac, tatanggalin mo yung dalawang nut niyan na number 12 para ma-disengage mo itong brake master assembly mo dito sa hydrovac niya. At pag natanggal mo ng dalawang nut na number 12, dito ka naman sa dalawang fitting niya or fluid line. Number 10 naman na combination wrench ang gagamitin mo dyan para ma-disconnection mo itong dalawang fitting niya dito sa brake master assembly. Tsaka bunutin yung socket wire sensor at yung fluid hose papunta sa clutch master at matatanggal mo na itong brake master assembly mo. At kung makikita nyo itong brake master assembly niya mga boss, yung fluid niya unang-una sobrang salapot. Tapos yung loob ng brake master reservoir niya yung lagay ng fluid. Putik na yung loob. Tatanggalin ko itong primary piston niya. Gagamit ka dyan ng circlip plier para matanggal mo itong circlip niya. Tapos gamit ka ng box wrench sa number 10. Tanggalin mo itong bolt, kung tawagin yan, stopper bolt dito sa secondary piston niya. Pihitin mo lang yan pakaliwa mga boss, matatanggal mo na yung stopper bolt niya. At pag natanggal na yan, pwede mo na ngayon hilain itong primary piston niya. At kung makikita mo itong rubber dito sa piston niya or yung piston seal niya, okay pa. Tapos tatanggalin ko naman dyan ngayon itong secondary piston. Itatabi ko muna yung mga boss, mamaya papakita ko sa inyo. Pero lilinisan ko muna itong brake master assembly niya. Gagamit lang naman kayo dyan ng powder na sabon. Tapos basahan, kuskusin nyo lang yan, labas at loob. Okay na yan, tsaka nyo banlawan diba? Okay na, linis na niya Ganun lang mga boss. Tapos patutuyuin mo yan syempre para walang hassle pag i-balik mo yung repair kit niya. Ito na nga pala yung repair kit niya mga boss, nilinis ko. Kung makikita nyo yung mga rubber seal niya o yung piston seal, diba? Okay na okay pa, matigas pa siya mga boss. Original pa daw ito, sabi nung may-ari. Kaya lang nasilip niya daw na marumi na yung loob nitong brake fluid reservoir niya. Kaya naisipan niyang ipalinis. At dahil nga sa medyo ramdam niya rin na medyo mahina daw yung preno niya. Siyempre, sobrang nasalapot yung brake fluid, talagang hihina. Danas niya na raw, pag pinakita niya raw kay Boylet pa, ang una daw gagawin kagad palit Kaya ayaw niya daw umulit. Tapos nagtanong lang daw siya kung bakit nagbabawas ng langis yung makina niya. Aba, ang sagot dapat daw i-overhaul na. Sobra sa husay, di ba? Husay gumawa ng pera. Bago mo ilagay itong primary piston mga boss, siguraduhin mong nabasa mo ng brake fluid itong brake master cylinder at itong secondary piston niya para hindi ma-damage yung piston seal niya. After mo mailagay itong secondary piston, itulak mo yan ng flat screw para mailagay mo itong stopper bolt niya para itong secondary piston is hindi matanggal dito sa loob ng master cylinder mo. Maglalaro lang siya dito sa loob. At pag okay na, gamit ka ulit ng flat screw, i-bleed mo muna itong secondary piston, palabasin mo muna yung fluid dyan sa unang butas niya. Di ba napansin nyo may tumalsik na siya na brake fluid? Susunod mo naman itong primary piston niya. Syempre, basain mo muna yan ng brake fluid. Gaya ng sinabi ko para hindi niya magasgas yung piston seal niya. Lagyan mo uli siya ngayon ng fluid para naman yan dito sa primary piston, kaya mo nilagyan niya ng fluid. Ang diskarte dyan mga boss, para hindi ka mahirapan, pag tumulo na yung fluid sa pangalawang butas niya, ayan, gaya yan, tumulo na yan mga boss, ibig sabihin yan mga boss, wala nang hangin kagad yan. Ayan, isa pang diskarteng ginagawa ko pag mabilisan. Pag tumulo na ganyan yan sa pangalawang butas niya, pwede mo na ngayon erektang ilagay yan sa booster or sa hydrovac niya. At syempre naman, huwag mong kalimutang ilagay itong circlip niya na maglalak dito sa primary piston mo. Alam niyo mga boss, the best talaga bago mo ilagay itong brake master assembly mo dito sa hydrovac, bago mo siya i-engage, dapat naka-bleed na yan, wala na siyang hangin, para pag nag-bleed ka ng manual dito sa brake master mo, sa brake pedal mo, binomba mo siya, hindi ka na masyado magtagal. Minsan isang pag-bleed mo lang, wala na kaagad hangin yan. Ayun ang kagandahan, kapag dito pa lang sa baba is binibleed mo na siya or tinatanggalan mo na siya ng hangin. Pag inilagay mo, saglit ka na lang ngayon magbi-bleed.
pag ibinalik mo naman itong brake master assembly mo dito sa hydrovac mga boss, same procedure. Kung ano yung mga tinanggal mo, yun lang din naman ang ibabalik mo, di ba? Yung socket para sensor, tapos yung fluid hose niya papunta dito sa clutch master assembly, tapos yung dalawang nut para mag-connect itong brake master assembly mo at saka itong hydrovac. Na kung makikita nyo mga boss, ayan yung nilalagay ko, ayan yung isang nut na number 12. Ipinapakapit ko muna yung nut dito sa bolt ng hydrovac, tsaka ko ngayon siya hihigpitan. Ganun lang naman ang diskarte mga boss. At pag okay na yung higpit niyan, dito ka naman sa isa pang nut, hihigpitan mo rin yan ng maayos. At pag okay na, yung fluid hose papunta sa clutch master assembly mo, ilagay mo yung clamp niyan. Gamit ka ng long nose para maikabit mo itong clamp niya. I-close up ko mga boss para makita nyo yung inilagay ko. Ito yung dalawang fitting. Ayan yung tinuro ko. Ayan, yung dalawa naman. Tapos ayun naman yung isang nut. At dito naman sa kabilang side, ayun yun. Yung tinuro kong yun pa yung isang nut niya. Tapos ibalik ko na itong vacuum hose dito sa hydrovac niya. Pinasingaw ko yan mga boss para hindi ako mahirapan tanggal nitong brake master assembly. Huwag niyong kalimutan, may clamp din yan, kaya gumamit ako ng long nose. At pag okay na, pwede mo nang ilagay itong tray ng battery mo. Same procedure lang yan mga boss. Meron niyang 4 na bolt. Ilalagay mo lang yun dito sa battery tray mo para hindi siya gagalaw-galaw. Kailangan maayos yung pagkakahigpit mo dyan. Kasi pag hindi mo maayos yung pagkakalagay mo ng battery tray mo, magkakaroon yan ng ingay. Kaya dapat siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit mo dyan mga boss. At pag okay na, pwede mo nang ilagay itong battery mo. Una, ilagay mo itong positive terminal niya. Gamit ka ng box rin sa number 10. Higpitan mo na yan. Tapos isunod mo itong negative terminal niya. Gagamit ka ulit yan ng number 10 para mahigpitan mo yung nut niya. At pag okay na, pwede mo na ngayon salinan ng brake fluid mo yan. I-level mo na yung pagkakasalin mo mga boss. Tapos i-start mo itong makina. Kailangan mo na makakasama, magbi-bleed ka ulit. Siya yung magpapump ng brake pedal mo. After a seconds, ipapapirmis mo yun. Nakadiin siya sa brake pedal. Ikaw naman, magre-release ka ng brake fluid dito sa fitting niya. At pag napalabas mo na yung hangin dito sa unang fitting mo, gamit itong open wrench, isasarado mo ulit yung fitting na niluwagan mo. Tapos, ipapabomba mo ulit itong preno mo. Yung ikalawang fitting naman ang luluwagan mo ngayon. Palalabasin mo rin yung hangin yan. At pag buo na yung fluid na lumalabas, pwede na yun mga boss. Ang gagawin naman namin na susunod dyan is magro-road test na kami. Basta lagi mo lang tatandaan, yung mga fitting yan, bago mo siya iwanan, siguraduhin mong mahigpit. Gaya ng ginawa ko, chinek ko parehas muna bago ko ilib. Para hindi ka mag-alala pag nag-road test. O yan, preno mo. Whoop! Lakas. Matay pa. Sumobra sa lakas eh. Namatay tuloy. Sumobra naman sa preno ito mga boss. Namatayan kami ng makina. Pero okay na yung sasakyan niya. Maraming salamat sa panonood. At sana kung maaari, huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!